Ang mga panahon ko sa kolehiyo ang mga hindi ko malilimot na yugto ng aking buhay. Dahil ito yung panahon na nakilala ko ang aking unang nobya. Taong 1993 nung nakilala ko si Fatima. At yun din ang taon na naging nobya ko siya. Pero kami nag-aaral noon sa isang kilalang universidad dito sa Maynila. Ang pamilya niya ay nakatira sa Pampanga, kaya sa layo ng bahay nito mula sa aming universidad, nagdesisyon siya noon na mangupahan sa isang boarding house di kalayuan sa aming universidad. Sabado noon nung sinundo ko si Fatima sa kanyang boarding house at pumunta kami sa isang sinihan di kalayuan sa kanyang tinitirahan. Pagkatapos naming manood, mamasyal at kumain, hinatid ko na siya pauwi sa kanyang boarding house. Nagkataon rin na sarado at ang kandado ang pintuan nito. Nilapitan kami ni Mang Raul na may-ari ng katabing karinderya. Inabisuan pala siya ng landlady na mamamalengke lang muna kasama ang board ni si Fatima. Alas 7 na ng gabi noon kaya nagdesisyon muna ako na samahan siya. Tumambay at upo kami sa hagdanan halos tapat ng pintuan ng boarding house. Nagkwentuhan at nanigarilyo habang nag-aantay sa kanyang mga boardmates. Yung pesong inupuan namin dalawa ay medyo madilim kaya naisipan kong takutin at biruin siya. Sa gitna na aming kwentuhan, may tinuro ako sa taas o sa hagdanan papuntang ikalawang palapag ng boarding house. At sinabi ko na, "Nakita mo yon?" Na kunyari, natakot ako. Nagulat na lang ako at nanlaki ang mata niya pagkatapos ko tumuro sa taas. At ilang segundo ay kumari pa siya ng takbo palabas ng gate ng boarding house. Sumunod ako at nakita ko siya nakaupo sa maketa. Natulala at nanginginig sa takot. Nilapitan ko siya at patawa-tawa ko sinabi na, "Uy, nagbibiro lang ako. Wala mo talagang multo." "Anong wala?" Ang pagalit at tugon sa akin ni Fatima. "May nakita akong babae nakaputi. Lumuluha ng dugo eh. Nakatitig sa akin habang pababa ng hagdanan." Tumagal ang aming relasyon na mahigit isang taon. May mga bagay-bagay na di namin nagkakasunduan ni Fatima. Kaya nagdesisyon siya noon na maghiwalay kami. Pero ang totoo ay, may iba na pala siya napupusuan. Nakakalungkot pero ibig sa magmukmok at manisi, nakakantungan lang ay depresyon. Tinanggap po aking pagkatalo at umalis sa aming nasirang mundo. Natuto ako magpaghalubilo sa ibang tao at nakilala ko si Daisy. Nagkatagpo at nakakilala kami noong karawan ng aming karaniwang kaibigan. Nag-aaral siya ng kursong commerce sa kalapit ng universidad. Madaling nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya't niligawan ko siya noon at naging magnobyo at nobya kami pagkalipas ng 3 buwan. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Tarlac. Kaya sa layo nito mula sa kanyang universidad, siya ay tumuloy sa isang kalapit na dormitoryo noong panahong iyon. Ang dormitoryo ay nagsimula magbukas at tumanggap ng tinante 3 taon nakakalipas mula nung ikalawang digmaang pandaigdig. Maganda ang pundasyon ng dormitoryo at napapanatili at nahalagaan naman ang kasiwa nito kaya ligtas pa rin ito tirhan. Ang dormitoryo ay may halos 4 na palapag. Ang unang palapag ay binubuo ng sala kung saan pwede maghintay ang bisita at terrace o veranda kung saan pwede manigarilyo. Ang susunod na palapag o ang entreswelo ay binubuo ng kusina at silid-kainan. Ang pangatlong palapag naman ay may-ari na malalaking kwarto na nagsisilbing silid-tulugan ng mga nangungupahan at mga nangangalaga ng dormitoryo. Mga 5 hanggang 6 ang umuupa sa isang kwarto. Sa bandang dulo nito ay may halos nakatago o hindi pansining hagdanan patungo sa isang attic na dati nagsisilbing bodega. Pero ginawa ng isang silid-tulugan dahil sa mga dumandami ng nangungupahang estudyante. Minsan naman ay ginagawa itong lugar kung saan pwedeng mag-inuman ang patago ang mga nangungupahang babae. Biyernes noon. Katatapos na ng klase ko sa Ingles at may 2 oras pa ako naiintayin para sa susunod na klase. Naisipan kong tumambay muna ako sa isang malapit na sari-sari store upang manigarilyo
kasama mga klase at barkada. Habang nakatambay ako sa tindahan, tinawag ako ng roommate ni Daisy at sinabihan ako na pumunta kagad sa dormitoryo. Dahil natagpuan nila si Daisy na walang malay at nakakandusay lang sa sahig malapit sa veranda. Dali-dali ako pumunta doon. Nung nandun na ako, nakita ko si Daisy sa veranda na halatang pagod at mukhang kailan lang naibasmasan. Kasama niya yung mga roommates niya at yung landlady na tumulong sa kanya. Nakaupo siya habang pinapainom ng tubig at hinihimas ang likod. Di ko muna tinanong kaagad ano nangyari. Nung bumalik na sa kanilang silid yung mga ibang kasama niya sa dormitoryo at ang landlady, at ang naiwan na lang namin kasama ay yung isa niyang roommate, kusa na sinabi ni Daisy ang dahilan bakit siya nawala ng malay. Ayon kay Daisy, naka-uniforme na siya at nag-makeup na lang. Napansin niya na paubos na pala ang kanyang maskara. Kaya't naisipan niyang humiram na lang muna sa kakilala niya na nangungupahan sa kwarto sa itaas. Pag-akyat niya ng hagdanan papunta sa kwarto na iyon, nagulat siya na may nakatayong lalaki. Halos 3 hakbang papunta sa kwarto sa itaas. Ang lalaki ay nakapamada, nakasuot ng naninilaw-nilaw na kamisitsinong puti, itim at bitin na pantalon at nakaapak. Mahalata mo rin na isa siyang Chino dahil sa pisikal na itsura nito. Ngunit meron siyang pisikal na katangian na mapapansin mo na hindi normal o kakaibang nilalang. Bukod sa napakaruming paa nito na parang lumusong lang sa kulungan ng baboy, yung sinag ng araw na nanggagaling sa bintana ay halos tumatagos sa ibang pati ng katawan ng lalaki. Nakatingin lang ang lalaki sa kisame at may ngiting halos sa tenga. May karanasan na rin si Daisy sa mga babalagan, tulad ng mga paramdam sa ibang paraan, kagaya ng pagbisita ng yumao na kamag-anak sa kanyang panaginip, o kaya bigla ang pangangamoy ng insenso o sampagita. Kung sa pisikal na karanasan naman ay pandalian lamang, yung medyo may nakita ka lang sa gilid ng iyong mga mata. Imbes na mata ko si Daisy, ang pagiging mausisa niyang umiral. Dahil na rin siguro na ito'y bilang pagkakataon lamang na makarap ang isang nilalang o maaring multo na tulad nito. Sinubukan niya lumapit at tumiretso sa lalaki para malaman niya kung totoo talaga sa mga pelikula na tumatagos ang tao sa multo kapag ito'y nadadaanan. Ngunit bago dumikit ang kanyang katawan sa nilalang, bilang lumatag ang mga palad nito sa kanyang mga balikat, napalta ng ngiti ng simangot at tumitig ang mga nalilisik na mata nito sa kanya at pagkatapos ay nagising na lang siya sa nakapaligid ang kanyang mga sama sa dormitoryo habang inalalayan siya at pinapaypayan. Nabanggit ng security guard ng dormitoryo na nakita niya si Daisy na nakahandusay lang sa bandang beranda. Di rin daw ito nasaksihan o nakita man lang siya na bumaba na hagdanan at tumaan sa beranda. Parang kabote o kisap mata lang daw ito na sumulpot. Pagkatapos masalaysay ni Daisy ang pangyayari, sinabi ng kasama niya sa dormitoryo na kumpirmado nga na may kababalagan na nangyayari sa kanilang tinitirahan. Sabay namin na itanong ni Daisy bakit niya nabanggit na kumpirmado. Siya ay isa sa mga umupa ng kwarto sa itaas. Nangyari ito noong nakarang araw. Pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya si Fatima. Nakasama niya sa kwarto. At oo, ang dati kong nobya na nakahiga sa kama, dilatang mata, nakalabas ang dila na parang sinasakal o inatake ng epilepsy. Nilapitan niya ito kagad para gisingin dahil suspetsa niya na maaaring binabangungot ito. Bago niya mahawakan si Fatima, bigla itong bumangon, umuubo at himas-himas ang liig. Nang mahimasmasan ay namagit niya na kanina pa siya gising at nagpapasalamat na lang siya na may pumasok sa kanilang kwarto at siya ay nilapitan kaagad. Nailahad ni Fatima na mag-isa lang siya sa kwarto bago ito mangyari at naisipan niya magbasa ng nobela habang nakahiga. Pagkalipas na lang minuto ay bigla na lumamig ang buong kwarto.
at may biglang tumagan sa kanyang dibdib. Isang babae na nakaputi, namumula mga mata nito at may bakas ng dugo sa muka na parang natuyong luha. Bigla na lang siya nitong sinakal. Ang unang akala niya ay isa itong siraulo na nakapasok sa kanilang kwarto. Ngunit, nung nilapitan siya ng kanyang kasamaan sa kwarto, ay bigla ito naglaho.